Sa bawat araw ng pasok ko sa eskwelahan, hindi ko maiwasan na hindi mangamba. Kung sabi ko, magiging totoo na din po ako. Kapag talaga kaya ko na, gusto ko kaming dalawa na lang ng nanay ko magkasama. Kasi hindi biro. Hiyaman po ako. Akala ko sa TV ko lang po napapakinggan, pero totoong buo sa pagkatao ko po pala mangyayari. Na, yun, kaya pinapangarap ko po, sabi ko sa sarili ko, magsisikap ako kasi gusto ko makalayo din dito, kasi gusto ko, kahit kami dalawa na lang ni nanay yung magkasama, okay na ako doon. Wait lang. Ba't gusto niyo makalayo dito? Ako po bilang parang simula po nagkaisip ako, tsaka nalaman ko po yung mga bawat detalye. Ang sakit po kasi, bilang bunga po ng hindi maganda, nakapaligid lang po sa'yo yung taong gumawa sa nanay mo. Sige. Especially masakit po kasi. Hindi ko naman po kagustuhan. Kasi po, sinabi ko naman po, siya po ang hindi naman tayo magkuhan. Ba't ako gaganin mo? Asawa mo ka ako, yung kapatid ko, ate ko pa. Sabi ko, bahala kapag lumaki yung mga anak ko, sasabihin ko, hindi ko paglilihim. Natatakot. Sabi ko naman, ba't kuya? Ay, kapatid mo naman ako. Kami magkapatid pa. Ay, kung ako naman po, nung lumalaban ako, gusto kong patayin. Paano naman po ako? Kaya ko ba? Ay, kung nakulong ako, sinong tutulong sa akin? Kasi mag-isa lang ko kayo. Oo. Ito lang po mga katekram, oh. Pag tinanggal mo yung Kuya Lito, collapse na yan. Ay, Diyos ko, Mario Joseph. Nakakatakot pala din pa. Pwede pala umaksidente pala nun. Nakakatakot ng dini ka, oh. That's pag ano, talaga naman. Kailangan po natin talagang pagtulong-tulungan, mga katekram to. Dito natin makikita yung bayanihan ba. Kuya Lito, thank you, ha. Basta ikaw. Sa mga katekram natin, yan po. Magandang umaga po sa mga katekram. Sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood niyo itong ating video. Hiningi po natin yung tulong po ni Kuya Lito kahit busy siya, para lang po kahit paano maiayos po itong kanilang tirahan, sila nanay, bago man po magtagulan. Tama. Kailangan mahabol natin to. Lalo na si Tito Bong, Diyos ko po. Si Tito Bong ba ang rin? Oo. Bukod pa dun sa... Kaila Generous. Oo. Talagang marami siyang gustong gawin ngayon. Tito Bong, thank you po. Kaya... Tito Bong kita Saludo kay Tito Bong. Ano ho ba? Dini ho ba binabaha kayo? Hanggang saan po ba yung naabot ng tubig? Tingnan mo, lubog sila nandito. Sandali Ibig sabihin natin, Karen, dito. Ibig sabihin, tayo ka dito. Ibig sabihin, ulo na lang, Kuya Lito. Hindi, tingnan mo Kaya pala itong kapitbahay niya, may siya. May poste. Kasi nga, abutin nga naman, kailangan pala pagka ginawa sila ng bahay, may ganito. Bago yung slab niya. Pupostihan muna bago slab. Ayun, pero ano pong masasabi niyo sa mga katekram natin na alam niyo naman yung mga comment? Ang maganda na, ang isang banda, nasa mabuti naman pong kalagayan yung bata, no? Yun nga lang lagi ko pinagdadasal nung kahit sana naman maayos siya. Hindi siya yung bang yung napunta sa kanyang mga magulang. Yung talagang tinanggap siyang anak, tinuring siyang anak. Mahalaga po doon, nagsisi naman po kayo. Oo, talagang nagsisi naman ako mga kategram. Talagang ako minsan, yun ang binabagabag sa anak ko. Sabi ko naman, bago ako mawala sa mundo, makita ko din yung bata.
At magkita-kita kami. Ganun. Kahit ba hindi mabalik sa amin yung bata, makilala niya kami. Na makahingi ng tawad, ganun. Naiyak si nanay. Gusto ko lang, Kategram, na malaman ni nanay na ginawan ko naman po ng paraan. Binalikan ko po ulit. Ang totoo lang, kasama ko po si nanay noon. Di na lang ho namin binlog. Kasi privacy po yun eh. Privacy. So, private, nag-uusap po kami, kasama siya. So, hindi nga. Tapos binalikan ko pa ulit, pinakiusapan ko. Tapos, sige, parang nakuha ko na ho yung loob. Sige, kakausapin ko kung papayag. O kinausap daw. So, nung kinausap, ayaw daw. Kaya, yun. Halimbawa't nakakausap namin yung bata, hindi naman involved sa pera. Pero gusto na kung meron kami, tutulungan namin siya. Tulad ngayon, kung siya katulad din namin naghihirap. Dahil nakapag-asawa nga siya ng yun lang naman ang namin. Concern. Hindi yung babawin. Halimbawa, kung gusto niyang, nagkakilanlan na, gusto niyang gumala, lumibot, open kami sa isa't isa. Yun ang ko. Yeah. Kay Ate Karen, ano nga yung sabi mo, Ate Karen? Kahapon, di ko din naman din to binlog. Parang pinaalam ko sa kanya na yun nga, na ayaw yung Ano nga yung mo kahapon, Ate Karen? Para lang malaman yung sa loobin mo. Na ayaw nung kapatid mo talaga na makilala kayo. Parang ganun yung Bilang panganay po, or bilang sabihin natin bilang ate, masakit po. Kasi simula bata, pinangarap ko din po na makita talaga, especially nung simula na nalaman ko na hindi lang po pala ako nag-iisa. At sinasabi ko rin po, pinagdadasal ko na sana dumating din yung panahon na talagang buo na siyang humarap. Kasi kaming dalawa, hindi naman namin ginusto na sa ganung paraan kami maging bunga dito sa mundo. At syempre po kahit sabihin natin na sa pamamaraan ng hindi tama kung bakit kami nabuo bilang ate, gustong gusto ko pa rin po siyang makilala kasi kahit papaano dugo ko pa rin naman po siya na bilang sabik po sa kapatid, lalo na alam mo naman po na bunso, parang minamindset ko po na gusto, lalo na po nung nalaman ko nga po na nagkaroon na po ng anak, inano ko po sa sarili ko na simula po nung nalaman ko, sinabi ko sa sarili ko, kahit ayaw niya, oras na makilala ko siya, kapag kaya ko na, willing akong tulungan siya. Kasi gano'n naman po yung magkapatid eh, kahit sabihin natin na hindi kayo sa magandang paraan nangyari na lumitaw dito sa mundo. Ang kapatid ay kapatid. Sabihin man na magkaiba man kayo ng tatay, ang dugo ay dugo. Ako sa pagiging totoo ko po sa sarili ko, sa oras na makaya ko nang tumulong sa kanya, hahanap kahit sa panahon na ngayon na ayaw niyo talagang makita kami, gugustuhin ko bilang sa sarili ko, bilang ate, hahanapin ko siya kahit sa sariling pagod ko, makilala, mayakap, magkakilanlan kasi pangarap ko din po, mapakilala kay nanay. Kasi bilang ina, siya ang nagluwal, kahit hindi naman sa tama, karapatan din naman po ng nanay ko kasi nakikita ko sa nanay ko na hindi ko man po nalalaman yung sa loobin niya pero sabik din po siya. At masakit din po sa akin na bakit ganun sa pamaraan ng alam kong tutuusin may hinanakit din po ako. Kasi bakit ganun na ako nga po nakayanan na itaguyod. Alam kong nasa part po ako na siguro talagang may dahilan pero hindi naman po namin ginusto na doon kami mangyayari. Doon kami magsimula na kung bakit kami natungtong sa mundo. Hindi ko rin po pwedeng sisihin yung nanay ko kasi biktima lang din po siya. Hindi ako po pwedeng magalit sa kanya. Kasi kahit sino naman, hindi ko gustuhin na ganun yung karanasan na mangyari sa buhay niya. At masakit po sa akin kasi nakapaligid lang po. Nakapaligid lang sa akin, sa amin. Sa bawat araw ng pasok ko sa eskwelahan, hindi ko maiwasan na hindi mangamba kung
sabi ko nga, magiging totoo na din po ako. Kapag talaga kaya ko na, gusto ko kaming dalawa na lang ng nanay ko magkasama. Kasi hindi biro. Nahihiya man po ako. Nahihiya ako kasi akala ko sa TV ko lang po napapakinggan, pero totoong buo sa pagkatao ko po pala mangyayari. Na, yun, kaya pinapangarap ko po, sabi ko sa sarili ko, magsisikap ako kasi gusto ko makalayo din dito kasi gusto ko, kahit kami dalawa na lang ni nanay yung magkasama, okay na ako doon. Wait lang. Ba't gusto niyo makalayo dito? Alam ba, parang gusto ko kasi syempre po gusto ko po ng ako bilang nag-aaral po, ang mindset ko, gusto ko sa tahimik na gusto ko po maging payapa din po yung utak ni nanay na alam ko po hindi ganun kadali na nakikita mo po araw-araw. Ang hirap. Kaya kahit po gusto ko man po magalit pero wala naman po akong magagawa. Ang dami ko pong tanong pero siguro sa tamang panahon. Kasi yun nga po, basta ang goal ko na lang mag-ipon para kahit paano mabigay ko yung buhay na gusto ko para sa nanay ko kasi sa nangyari sa buhay niya, deserve niya yung buhay na marangya. Kaya yun po, kahit yan, sinabi ko sa'yo, tita, ang plano ko talaga gusto ko kapag nakasenso ako, lalayo talaga ako kasi hindi ko kaya. Hindi ko. Alam ko naman, kaya ka nagsumikap. Kahit alam kong gano'n, wala akong malang naitulong ko. Alam ko kaya ka nagsusumikap para maiyang ang nanay mo. Wait lang ate, parang may gusto kong i-share? Ako po bilang parang simula po nagkaisip ako tsaka nalaman ko po yung mga bawat detalye. Ang sakit po kasi bilang bunga po ng hindi maganda, nakapaligid lang po sa'yo yung taong gumawa sa nanay mo. Sige. Especially masakit po kasi sabi niyo nga po, yung tita ko po mismo nag-decide na ipaampun yung kapatid ko. Masakit po kasi iniisip ko man ang dahilan doon bukod sa financial kasi asawa po niyo yung tatay nun eh. Ano po ang hindi ko maano. Dami din po nagsasabi sa akin na siguro kaya pinaampun niyo dahil ganun. Siyempre po bilang din nagkakamuang na din po ang isip ko. Narealize ko na siguro yun nga po talaga yung dahilan kasi siyempre po sa tala ng buhay ko po na ngayon siya po ang asawa nung mismo kaya napakahirap mo araw-araw. Nakikita mo. Wait lang, linawin ko. Parang nabubuo sa akin yung sabi mo, linawin ko kung tama yung ko. Yung kapatid mo, anak nung asawa niya. Nay, paano nangyari yan, Nay? Hindi ko naman po pwedeng sisihin yung nanay ko kasi sabi ko nga po, inabuso yung kahinaan, inabuso yung kalagayan. Kaya sabi ko, hindi ako pwedeng magalit sa nanay ko kasi hindi naman niya ginusto yan. Kahit sino, hindi naman po kakagarin na ganun ang mangyari sa buhay mo. Nasasaktan lang din po ako kasi sa kalagayan ng nanay ko, ganun pa nangyari sa buhay mo. Kaya pala, ibig sabihin, kaya pala pinaampon, yun yung dahilan. Possible po, kasi syempre po, ikaw man po ang nasa kalagayan niya, tapos ganun siya yung asawa. Aatimin niyo po ba na kasama niyo yung Kaya masakit din po sa akin kasi iniisip ko din siguro kung hindi po pinaampon yun. Dalawa po kaming katuwang ng nanay ko, kahit sabihin ko hindi sa tama na naging bunga kasi sabi ko nga hindi po ako pwedeng magalit sa nanay ko kasi kita niyo naman po yung kalagayan. No read, no right. Nagagalit po ako kasi sila, mga po yung utak nila.
kaya po nilang mag-isip ng tama at mali. Kuha mo ang tubig, Kuya Bas. Ibig sabihin ngayon, parang naano mo na dahil doon kanina, nabuo sa isip mo na totoo pala talaga. Opo, ano naman po eh. Sabi nga po ni nanay, nakakwento naman nga po. Ah, nasabi na sa'yo? Opo, sabi ko, simula po nung talagang unti-unti pong nabubuo yung Pagkatao mo. Pagkatao ko, inaano ko sa kanya na naaawa ako sa nanay ko kasi bakit gano'n yung sinabi ng Nagkakaisip nga. Siyempre po, malaman po niya kasi may kapatid siya. Yeah. Kaya pala ganun na lang yung gusto ni mama mo na mahanap at makilala niyo. No? Kasi hindi na panahon na magkikita din sila eh. Hindi natin masasabi. Hindi naman ako makakaalis mag-isa. Kalagayan ko. Inom ka muna. Kaya po, sabi ko, anak, huwag kayo mag-aaway. Ilang request ko, magmahalang kayo. Nay, Opo. pwedeng ikwento niyo sa amin ano bang nangyari? Bakit nangyari sa ganun? Hindi ko nang kagustuhan. Kasi po, sinabi ko naman po, siya po ang, hindi naman kako tayo magkuhan, ba't ako gaganin mo? Asawa mo ka ako yung kapatid ko, ate ko pa. Sabi ko, bahala kapag lumaki yung mga anak ko, sasabihin ko, hindi ko paglilihim. Kasi ako, maiintindihan ng mga anak ko. Kaya, kahit na, kasi nung nagkaisip doon, sinabi ko na sa kanya. Ilan taong ka nang sinabi ni mama mo? Nag-aaral pa po siya. Kahit po sa SI. Kasi lalaki naman po siya, kakaisip. Mainam din pong wala akong tinatago. Kasi siya ang mag-aalaga sa akin. Kasi po, hindi naman lang ako pwedeng lumayo. Kung umalis ako, hindi ba, hindi naman ako makakaalis. Gusto ko man lang sila. Hindi ko makatakas. Alam naman yung kalagayan ko. Kung ako inabot, nung sila ako maglalayo na kaso, ang problema, may magulang pa ako na ayoko naman ganun bastos. Kung wala na tatay ko, kaya ko naman malis Kaso lang problema ko, nagkaanak na ako. Kailangan inaano ko. Sige lang po, ilabas niyo yung ano niyo para maginawa kayo, Nay. Nandun na din po kaya sasabihin ko na po. Nay, gusto ko malaman paano nangyari. Sa kapatid na. Alam mo naman po siya, malakas. Ako ba naman siyempre po, natatakot. Sabi ko naman, ba't kuya? Kapatid mo naman ako. Kami magkapatid pa. Kung ako naman po, nung lumalaban ako, gusto kong patayin. Paano naman po ako? Kaya ko ba? Kung nakulong ako, sinong tutulong sa akin? Kasi mag-isa lang ho kayo. Oo. Kasi, nadami nga din tatay ko, may edad na. Kailan lang po nalamubas yun Pagtatapat ko na sa'yo. Nakulong na po tatay ko. Lumabas na. Inayos ng anak ko. Kasi, naawa yung mga pulis dyan sa atin. Wait lang po, ba't nakulong ang papa niyo? Si Lolo? Opo. Bakit? Napagbintang Alam mo naman, may lola ako sa dulo. Nung nabuntis na ako dito, alam mo naman. Wait lang po, paano napagbintangan? Siguro po siya ang gumawa. Hindi naman. Pinagtapat ko na po sa kanila. Hindi po tatay ko. Kaya po, naayos na po. Kasi po, linawin ko, Nay. Ba't nakulong si Lolo? Napagbintangan po na siya pong gumawa. Ate, wait lang. Parang hindi ko kasi naiintindihan. Ba't nakulong si Lolo mo? Ayun po sa rape. Hindi po, yun po ang
kaso sa kanya. Opo. Hindi ko na po nabunot. Paano siya napagbintangan? Paano rinape si mama mo? Ayun po ang sabi. Si tita po kasi mismo yung kasama niya sa Opo. proseso. Ay, hindi ko po nabunot po. E di, pagka po ba pala bago ang pulis, makikita. Eh, hindi ko naman pa, marami po sa akin nagsasabi na, Mali, ba't hindi niyo pa binubunot? Ang niisip ko naman, kaya ko bang lumakad mag-isa? Kailangan ako may kasama doon. Ayun, nung dinampot po ang tatay ko. Yung tatay ko pong kasama ko po. Opo, yung si Lolo. Opo. Napagbintangan po siya na siya yung gumalaw sa inyo. Kaya po, marami din pong nagagalit dyan sa mga mayayaman dyan sa taas. Hindi man lang tinulungan ang kanyang Okay. Nagpapasalamat din Nagpapasalamat yung mga pulis. Kahit na hindi marunong itong pumunta ng Malolos, na kaya niya. Ako naman pala, noong isang beses naman po ako pumunta ng Malolos, kasama ako. Pwede naman pala, kasi nakita ng mga pulis, tsaka matanda ng tatay ko, pwede naman pala, ang kamalian ko lang po, hindi ko nabunot. Hindi ko naman po alam na ganung palit-palit ang pulis eh. Diyan po dyan sa atin, hindi ko po nabunot. Kaya po noon, kaya minsan po, may dumating na yun, ayun, nakuha po siya. Ay naayos din po. Ay nagpapasalamat po. Kahit na hindi po siya marunong, maraming tumulong po sa kanya. May pulis po dyan, ayun. Naawa kasi sa tatay ko, matanda na, nakulong pa. Kung bibigyan ka ng pagkakataon pala, Ate Karen, sabi mo gusto niyong lumayo dito. Opo. Ay kasi lang po, hindi na po pwede pang kami umalis mag-nanay kasi may magulang pa ako. Ano tawag doon? Para naman akong, yung bastos mo sa magulang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako tao. Diba? Tama ako. Sige po, Nay, yung gusto niyo sabihin. Nagpapasalamat nga rin ako sa tatay ko. Hindi dahil sa kanya, hindi ako makikita ng mundo. Hindi ko makikita yung mundo natin. Yeah.